Hosea, Kabanata Siyam. Huwag kang magalak, Israel. Huwag kang magdiwang tulad ng ibang mga bansa, sapagkat naging tulad ka ng mahalay na babae. Tinalikuran mo ang iyong Diyos at nakipagtalik sa iba-ibang lalaki. Ikinatuwa mong ikay isang babaeng bayaran, kahit saang lugar ikay sinisipingan. Ngunit ang ginagawa nila sa giikan at sa pisaan ng alak ay hindi nila ikabubuhay, at ang bagong alak ay hindi nila matitikman. Hindi sila mananatili sa lupain ni Yahweh, subalit ang Ephraim ay magbabalik sa Ehipto, at kakain sila sa Assyria ng mga pagkain nagpaparumi at ipinagbabawal. Hindi na sila papayagang maghandog ng alak kay Yahweh, at hindi naman siya malulugod sa kanilang mga handog. Ang pagkain nila'y matutulad sa pagkain ng namatayan. Magiging marumi ang lahat ng kakain nito, sapagkat ang pagkain nila'y para lamang sa kanilang katawan. Hindi iyon maihahandog sa templo ni Yahweh. Ano ang gagawin mo sa araw ng itinakdang kapistahan? At sa araw ng kapistahan ng pagdiriwang para kay Yahweh? Makatakas man sila sa pagkawasak, titipunin rin sila ng Ehipto at ililibing sa Memphis. Matatakpan ng damo ang kanilang mga kagamitang pilak, at tutubuan ng dawag ang mga tahanan nilang wasak. Dumating na ang mga araw ng pagpaparusa. Sumapit na ang araw ng paghihiganti. Ito'y malalaman ng Israel. Ang sabi ninyo, mangmang ang isang propeta, at ang lingkod ng Diyos ay baliw. Totoo yan, sapagkat labis na ang inyong kasamaan, at matindi ang inyong puot. Ang propeta ay siyang bantay sa Ephraim, ang bayan ng aking Diyos. Ngunit may bitag na laging sa kanya'y nakaumang, at kinapopootan siya maging sa templo ng kanyang Diyos. Nagpakasamang lubha ang aking bayan, gaya ng nangyari sa Gibea. Guguritain ng Diyos ang kanilang kalikuan, at paparusahan ang kanilang mga kasalanan. Ang Israel ay tulad ng mga ubas sa ilang. Gayon sila noong una kong matagpuan. Parang unang bunga ng puno ng igos nang makita ko ang iyong mga magulang. Ngunit nang magpunta sila sa Baal Peor, sila'y naglingkod sa Diyos-Diyosang si Baal, at naging kasuklam-suklam gaya ng Diyos-Diyosang kanilang inibig. Ang kaningninga ng Ephraim ay maglalaho. Para itong ibong lumipad na palayo, wala nang isisilang, walang magdadalang tao, at wala na ring maglilihi. At kahit pa sila magkaroon ng mga anak, kukunin ko ang mga ito hanggang sa walang matira. Kahabag-habag sila kapag ako'y lumayo na sa kanila. Gaya ng aking nakita, ang mga anak ni Ephraim ay nakatakdang mapahamak. Mapipilitan ng kanilang ama na dalhin sila sa patayan. O Yahweh, bigyan mo po sila ng mga sinapupunang baog at ng mga susong walang gatas. Lahat ng kanilang kasamaan ay nagpasimula sa Gilgal. Doon pa may kinapootan ko na sila. Dahil sa kasamaan ng kanilang gawain, sila'y palalayasin ko sa aking tahanan. Hindi ko na sila mamahalin pa. Mapaghimagsik ang lahat ng kanilang mga pinuno. Mapapahamak ang Ephraim. Tuyo na ang kanyang mga ugat.
hindi na sila mamumunga. At kung magbunga may, papatayin ko ang pinakamamahal nilang mga supling. Itatakwil sila ng aking Diyos, sapagkat hindi sila nakinig sa Kanya. Sila'y magiging palaboy sa maraming mga bansa.